So guys, mayroon pong nadiskubre mga sangkay tungkol po dito kay Rene Butterbonia. Kung papaano nga ba mga sangkay humantong siya sa ganong sitwasyon na umabot sa punto na pumanaw. So alamin po natin. So hindi pala basta-basta mga sangkay yung kanyang kinahinatnan, no? Talagang punong-puno po mga sangkay ng kabayanihan ang ginawa ng batang to. Itong si Rene. At ngayon malalaman yung mga sangkay. Medyo nakakaiyak lang po ito, no? Nakakalungkot. Itong pangyayari, hindi na po natin mababalik sa mga sangkay, but yung alaala niya, no, hindi po natin basta-basta bibitawan. Siyempre, kailangan po may managot mga sangkay dito, yung mga subject ng mga posibleng dahilan kung bakit po nangyari yun, mga sangkay, dapat managot. Kasama po dyan, I'm sure. No, siguro naman, malinaw na ang coaching staff po talaga ang may kasalanan po dito. Kasi dinala po nila doon mga sangkay, kahit alam po nila na malalakas yung alon. No? Para po silang para silang mga sundalo na, para po silang Philippine Navy na doon po nilagay mga sangkay para magkaroon po ng isang training. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so, ito medyo nakakalungkot po itong pangyayari mga sangkay. Ito po, ayon po dito mga sangkay, kumpirmado daw po si Rene Butterbonia ang sumagip kay Divine Adili. Ayon sa statement nila Kiefer Alas at Sam Reyes, si Divine ang hindi marunong lumangoy. So, kung nagawa ni Rene ito, mga sangkay, ang tanong dyan, ano naman ang ginawa ng kanyang mga kasamahan? Hindi naman po sa sinisisi natin sila mga sangkay, but kumbaga pinag-uusapan lamang po natin dito yung kabayanihang ginawa ni Rene para sana sagipin ang kanyang kaibigan na hindi marunong lumangoy. Kasi si Rene mga sangkay, marunong po siya lumangoy. Hindi po siya yung tipong taong walang alam sa paglangoy, no, kundi marunong po talaga siya. No? Ayon po yan sa kwento ng coach niya doon sa Davao, maging ang kanyang nanay, mga sangkay, na marunong talaga siya lumangoy. Ngayon, ang nangyari, nang biglang lumakas ang alon na magkasunod, biglang tinangay si Divine sa kalagitnaan ng dagat at agad itong pinuntahan ni Rene para tulungan. So, yun daw po ang nangyari mga sangkay. Para tulungan sana. Kasi bigla daw po biglang may malakas na hampas ng alon. Though, sabi pa nga mga sangkay, preventable sana po ito, no? Pwedeng ma-prevent sana ito kung hindi dinala ng coaching staff doon sa delikadong lugar sa Aurora. Hindi po nila na-proteksyonan mga sangkay, no? Ang dalawang mga manlalaro. Kilala si Rene Clert Butterbonia na isang batang probinsya galing Agusan del Sur. Kaya marunong itong lumangoy at sanay sa mga alon ng dagat. Ngunit dahil sa pagpapanik ni Divine, parehas silang lumubog at naubusan ng hangin papuntang Pampang. So, yun ang nangyari. Dalawa sila. Nagsakripisyo si Rene para sa kanyang kaibigan na hindi marunong lumangoy, mga sangkay, until hindi nila kinaya. Mahirap yun kasi na-experience ko na yan. Ako kasi marunong talaga ako lumangoy, guys. No, kahit papaano, no, marunong tayo lumangoy at hindi po tayo basta-basta na lulubog ng ganun-ganun na lamang. Pero kapag ka may sinagip ka, naranasan ko na yung magsagip, no, medyo mga bata pa po kami noon, bigla akong ginapitan mga sangkay. Alam niyo yung kapit na parang nagpapanik. Pagka ganun, delikado po yun. Kaya nga, ang advice noon, do hindi po magagawa ito ng lahat kasi kapag ka nagpapanik ka, hindi mo na naiisip yan, yung kumalma,
Kasi sabi pa nga, kapag ka nasa sitwasyon ka, na nalulunod ka, kailangan kumalma ka. Kasi yung sasagip sa'yo, hahatakin ka lang yan eh. Pag kalmado ka, madali kang makukuha. Pero kapag hindi ka kalmado, bibigat yon mga sangkay. Kasi magpapanik kayo. Dalawa kayong lulubog. Ngayon, eto. Kita nyo yung nangyari mga sangkay. Ito ay post ng The Flame. Ayo and Baldwin expose UAAP's double standards. Almost 6 years ago, Aldin Ayo resigned as UST's head coach over the backlash caused by the controversial Sorsogon training bubble. So I think ito po yung time mga sangkay ng pandemic. The UAAP imposed an indefinite ban for his role in the violations of pandemic in those quarantine protocols. So dahil po doon mga sangkay. So tinanggal po siya o nag-resign po siya. The league did not wait for charges. 5 days after his resignation, Ayo was slapped with a punishment for an indiscretion that placed players at risk but did not cause deaths. Yun ang kinagandahan mga sangkay. Kumbaga na-prevent at that time. UAAP did not point to the absence of a basketball season after all competitions had already been suspended because of the pandemic. It did not leave the matter solely to UST. The UAAP acted because it believed coaches carry responsibility for the welfare of the student athletes under their watch. Correct. Tama po yun, mga sangkay. Medyo mahaba-haba lang to. Pero try natin ubusin basahin. Kasi tumutukoy po ito sa lapses ng UAAP. Yet the UAAP's response to the Ateneo tragedy has been markedly different. So iba ang response dito kay Baldwin. League officials emphasize that they cannot pass judgment this early. Diba? Kita niyo mga sangkay? They opted to wait for the results of ongoing probe into the drowning of Ateneo student athletes. So, hinintay pa po nila mga sangkay na lumabas ang resulta ng investigation. Hindi sila nagsalita na mabigat. Pero, nung dito mga sangkay kay Coach Ayo, ang bilis. Hindi pa po dumadating yung trahedya, gumawa na po sila ng aksyon. However, there was no basketball season when the UAAP punished Ayo in 2020. The league had already halted all tournaments because of COVID months earlier. If the absence of competition did not prevent the UAAP from imposing sanctions, then why should it matter now? On June 15, ito na, mga sangkay nangyari, Ateneo accepted the resignations of head coach Tab Baldwin and team manager Epok Kimpo, but is yet to issue a statement on what happened or truly happens in Aurora each year. Hindi ba nga po mga sangkay? Ang tagal po naglabas ng statement tungkol dyan. So, medyo lang mga sangkay, no? Kumbaga sabi pa nga dito, consistency and fairness should be observed inside the basketball court. However, these two principles matter more in instances that can lead to battles in the court of law. So ngayon, mas mabigat na mga sangkay. Kita nyo? Yung UAAP, ang tagal nag-response ng medyo mabigat kay Tab Baldwin. Samantala dito kay Coach Ayo, walang nangyari, na-prevent ang lahat, pero nagkaroon ng backlash. Diba? So ngayon, mga sangkay, ang tanong, anong gagawin nila dito sa Ateneo? Well, ang Ateneo daw po mga sangkay, hindi na po sasali sa league. This year, yun ang pagkakaalam po natin. At yung next league, i-offer daw po nila yung laban na yun kay Rene at Adeli. Nakakalungkot, no? Parang ang sakit sa puso. Dapat
yung andon, naglalaro ngayon, sila Adelie at saka sila sila Rene. Pero dahil po dito sa pangyayari, mga sangkay, talagang nakakadurog damdamin, no? Nakakadurog. Well, ayan na nga po. Ulitin po natin. Ang nagsagip, no? Ang nagsagip kay Adelie ay walang iba kundi si Rene. Ayon po yan sa mga kwento ng kanyang mga kasamahan. Pero ayun na nga po, dapat may managot dito. I'm sure, nag-agree naman po tayong lahat, no? Na kailangan may managot po dito. Kailangan may makulong dito. Kasi matagal na pala nilang ginagawa ito sa Aurora. Mismo ang Ateneo, president ba yun? Or sino? Chairman ba yun? Umamin siya na parang tradition na po ng Ateneo na gawin yun sa Aurora. So yun pa lang, dapat tutukan na po yun ng mga pulis. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.